Ngayon ibabahagi ko ang 7 aral mula sa The Power of Habit ni Charles Duhigg. Ang librong ito ay puno ng mga magagandang ideya tungkol sa kung paano natin mababago ang ating mga ugali o gawi. Kung nahihirapan ka sa mga masamang gawi at gusto mong palitan ito ng mas mabuti, manatili ka lang at makinig sa akin. Ang unang aral ay ang bawat gawi ay may 3 hakbang. Ito ay ang cue, routine at reward. Unang gawi, cue o senyales. Ito ang unang hakbang. Ang cue ay isang bagay na nagpapasimula sa iyong gawi. Halimbawa, kung makakita ka ng isang larawan ng mga bata na naglalaro ng video games, iyon ang cue mo. Sinasabi nito sa iyong utak na oras na para maglaro. Ikalawang gawi, routine. Ito ang pangalawang hakbang. Ang routine ay ang aktibidad na ginagawa mo pagkatapos ng cue. Sa halimbawa natin, ang routine mo ay ang aktwal na paglalaro ng video game. Maaaring magbago ito. Maaari ka ring kumain, mag-aral o maglakad-lakad. Ikatlong gawi, reward o gantimpala. Ito ang panghuli. Pagkatapos mong gawin ang routine, nakakakuha ka ng gantimpala. Halimbawa, habang naglalaro ka, nakakaramdam ka ng saya at excitement. Ang gantimpalang ito ang naguudyok sa iyong utak na ulitin ang gawi sa susunod. Sa paglipas ng panahon, nagiging mas automatiko ang mga gawi. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang isipin pa ito. Kusa na lamang itong nangyayari. Halimbawa, kapag bumangon ka sa umaga, agad na iniisip na kailangan mong mag-toothbrush, hindi mo na ito kailangang pag-isipan ng mabuti. Pangalawang aral, mga kategorya ng cue. Ang mga cue ay nahahati sa 5 kategorya. Oras, lugar, nakaraang pangyayari, emosyon at mga tao. Unang kategorya, oras. Ang oras ay isang karaniwang cue. Isipin mo ang mga ugali mo tuwing umaga. Kapag bumangon ka, ang cue mo ay ang oras. Halimbawa, tuwing alas 6 ng umaga, nagiging ugali mong maligo, kumain ng agahan at maghanda para sa paaralan. Ikalawang kategorya, lugar. Ang lugar ay isang malaking bahagi ng ating mga gawi. Halimbawa, kung pumasok ka sa kusina at nakita ang mga cookies sa mesa, madali kang mahihikayat na kumain. Ang mga bagay na nakikita mo sa paligid mo ay nagiging cue na nagpapasimula sa iyong gawi. Kung gusto mong bumuo ng bagong gawi, magandang ideya na baguhin ang lugar. Halimbawa, kung gusto mong mag-aral, subukang lumipat sa isang tahimik na kwarto. Ikatlong kategorya, nakaraang pangyayari. Minsan ang mga nangyari sa nakaraan ay nagiging cue din. Halimbawa, kung nagkaroon ka ng masayang karanasan sa isang birthday party, maaaring matrigger ang iyong gawi na kumain ng cake sa susunod na pagkakataon dahil naaalala mo ang saya na yon. Ika-4 na kategorya, emosyon. Ang ating mga emosyon ay malakas na cue. Kung ikaw ay malungkot, maaaring magdesisyon kang kumain ng ice cream para makaramdam ng saya. Dito, ang iyong emosyon ay nagiging cue para sa iyong gawi, kaya mahalaga na maging aware sa mga nararamdaman natin. Ika-5 kategorya, mga tao. Ang mga tao sa paligid natin ay may malaking epekto sa ating mga gawi. Kung ang mga kaibigan mo ay mahilig sa sports, maaari kang ma-inspire na makilahok at mag-ehersisyo rin. Ang mga tao sa paligid mo ay maaaring makatulong o makasira sa mga gawi mo. Pangatlong aral, ang kapangyarihan ng pagnanasa. Ang pagnanasa ay ang puwersa na nag-uugnay sa cue at reward. Halimbawa, kapag nagsisipilyo ka ng ngipin, ang pagnanasa mo ay ang pakiramdam ng malinis na ngipin. Hindi ka lang nagsisipilyo para sa malinis na ngipin. Ginagawa mo ito dahil gusto mo ang pakiramdam na yon. Ipinapakita nito na ang pagnanasa ang nagtutulak sa iyong mga gawi, hindi lamang ang gantimpala. Kung mahanap mo ang tamang pagnanasa, mas madali mong mababago ang iyong mga ugali. Pang-4 na aral, palitan ng routine. Hindi mo maalis ang masamang gawi, pero maaari mong palitan ang routine. Sa halip na alisin ang gawi, dapat mong panatilihin ang cue at reward at palitan ang routine. Halimbawa, kung dati ay nagche-check ka ng telepono pagkagising, subukan mong ilagay ito sa desk. Sa ganitong paraan, hindi mo agad makukuha ang telepono at mas madaling makakagawa ka ng mas produktibong gawain tulad ng pagligo at pag-aayos bago tingnan ang iyong telepono. Pang-5, pumili ng keystone habit. May mga gawin na mas mahalaga kaysa sa iba.
Ang mga ito ay tinatawag na keystone habits. Ang keystone habits ay nagiging dahilan para sa iba pang magagandang ugali. Halimbawa, ang pagkakaroon ng maagang gising ay maaaring maging keystone habit mo. Kapag nagising kang maaga, mas maraming oras kang magkaroon ng magandang routine tulad ng pag-ehersisyo, pagkain ng masustansyang agahan at pag-aaral. Ang mga maliliit na tagumpay na ito ay nagiging daan para sa mas malaking tagumpay sa hinaharap. Panganim, gawing-gawi ang willpower. Ang willpower ay parang kalamnan. Kapag ginagamit mo ito, napapagod ito. Kung gusto mong mag-ehersisyo pagkatapos ng trabaho, kailangan mong isave ang iyong willpower sa buong araw. Kung naubos mo na ito sa mga simpleng gawain, wala ka ng lakas para sa huli. Halimbawa, kung gumugugol ka ng oras sa pag-check ng social media, maaaring mahirapan kang makapag-focus sa iyong mga gawain. Kaya, mahalaga na matutunan mo kung paano i-manage ang iyong willpower para magtagumpay. Huling aral. Mas madaling magbago kasama ang ibang tao. Kung ikaw ay nasa grupo na nagbabago, mas madali ang magbago. Halimbawa, ang mga tao sa Alcoholics Anonymous ay nagtutulungan para sa kanilang mga layunin. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa grupo ay nakakatulong sa pagbuo ng tiwala sa sarili. Kapag may nakikita kang ibang tao na nagtagumpay, mas madali para sa iyo na maniwala na kaya mo rin ito. Kung gusto mong baguhin ang isang gawi, mas maganda kung gagawin mo ito kasama ang mga kaibigan o pamilya. Halimbawa, kung gusto mong mag-exercise, subukan mong makipag-ehersisyo kasama ang isang kaibigan. Mas magiging masaya at mas madali ito. Maaari ding magpatuloy ang grupo sa pagtulong sa isa't isa sa mga online communities, mga grupo sa social media, o mga forums. Sa ganitong paraan, maaari kang makahanap ng mga taong may parehong layunin at magbahagi ng mga karanasan, tips at inspirasyon. Ang suporta mula sa iba ay may positibong epekto sa iyong pagbuo ng mas mabuting mga gawi at binibigyan ka nito ng pagkakataon na patunayan sa iyong sarili na hindi ka nag-iisa sa iyong pagbabago. Ang pagiging bahagi ng isang komunidad na may parehong layunin ay makakatulong sa iyo upang maging mas matatag at motivated, kaya't mas madali ang magpatuloy sa iyong pagbabago. Mahalaga rin ang pagbibigay ng mga regular na updates at feedback sa mga miyembro ng iyong grupo. Halimbawa, sa mga group chat o sa mga online platforms tulad ng Facebook o Discord, maaaring mag-set up ang grupo ng mga weekly check-ins upang magbahagi ng mga tagumpay, hamon at mga pamamaraan na nakatulong sa kanilang pagbabago. Ang mga ganitong tipo ng pag-uusap ay hindi lamang nagbibigay ng inspirasyon, kundi nagpapaalala rin sa bawat isa na ang pagbabago ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng pagsusumikap, pasensya at dedikasyon. Bukod pa rito, ang pagtangkilik sa mga success stories mula sa ibang tao sa komunidad ay isang mahusay na paraan upang magbigay ng motivational push. Halimbawa, kung may isang kasamahan sa grupo na naging matagumpay sa pagtigil sa paninigarilyo, maaaring magbigay siya ng tips at mga personal na karanasan na magsisilbing gabay para sa iyo. Ang mga kwento ng iba ay nagpapatibay na hindi lang ikaw ang nahihirapan sa pagbabago at nagbibigay ito ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng mga hamon. Sa ganitong paraan, nagsisilbing suporta ang grupo hindi lang sa mga tagumpay, kundi lalo na sa mga pagsubok at mas nakakaramdam tayo ng kolektibong pagnanais na magtagumpay. Ang mga online groups o forums ay may kakayahang magbigay ng mga malalim na koneksyon at makakatulong sa mental health dahil nagiging ligtas na lugar ito para magbahagi ng iyong mga karanasan at makakuha ng feedback mula sa mga taong nakakaranas din ng parehong laban. Ang ganitong klaseng suporta ay hindi lang nakakatulong sa pagbabago ng mga gawi, kundi nagiging mahalaga rin para sa iyong emosyonal na kalusugan. Sa panghuli, ang pagsuporta sa isa't isa sa mga prosesong ito ay hindi lamang tungkol sa pagtulong sa pagbabago ng gawe, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng inyong ugnayan at ang pagbibigay sa isa't isa ng lakas at inspirasyon upang magsimulang muli sa tuwing may mga pagkatalo. Ang komunidad ay may kakayahang magsanib at magsuporta, kaya mas malaki ang tsansa ng bawat isa na magtagumpay sa kanilang mga layunin. Kaya sa mga aral na ito, matutunan natin na ang mga gawi ay mahalaga sa ating buhay. Ang pagkakaroon ng tamang mindset at mga ugali
ay makakatulong sa atin na maging mas matagumpay at mas masaya.